Nang sabihin ko sa aking biyenan na ilang taon ko nang kasama sa kanyang bahay, na nakabili na ako ng sarili kong kondo at aalis na ako, sumagot siya, "Kung gusto mong umalis, umalis kang mag-isa. Dito lang ang anak ko." Ang marinig ang sagot na iyon ang eksaktong matagal ko nang hinihintay. Parang gumuho ang kanyang mundo sa pinakamababang dapit. Ako si Elena, 35 taong gulang. Kung may makakakita sa akin ngayon, malamang naiisipin nilang isa akong ordinaryong babaeng may maayos na trabaho, nakatira sa isang maganda at saktong laki ng kondo sa aking pangalan sa Cubao, Quezon City, at abala sa paggawa ng mga bagay na gusto ko. Ngunit walang nakakaalam sa nakaraan. Upang makamit ang tahimik na buhay na ito, kinailangan kong dumaan sa mga araw na bawat paghinga ko ay may kaakibat na mabigat na pasanin. Bawat umaga, pagkamulat ng aking mata, tinatanong ko ang sarili ko kung hanggang kailan ko pa kaya. Naging isang menahe ako na tinawag nilang palamunin. Napakasakit pakinggan, ngunit iyon ang salitang laging ginagamit ni Doña Pilar, ang aking biyenan, para hiyain ako araw-araw ng walang pag-aalinlangan at kahit katiting na konsensya. At ang mas masakit pa roon ay hindi ang mga salitang iyon, kundi ang aking asawa na si Arnel. Palagi lang siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ina, tahimik, na parang ang lahat ng pang-aalipusta sa akin ay normal na bagay lamang. Ikinukuwento ko ito ngayon hindi para magreklamo, kundi para iparating sa sinumang nakakaranas ng kapalarang dinanas ko noon. Kung minsan, kapag nasa pinakailalim na tayo, iyon na mismo ang simula para bumangon. Ikinasal ako sa edad na 27. Mas matanda sa akin ng 3 taon si Arnel at nagtatrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya ng logistika sa port area sa Maynila. Noong magkasintahan pa lamang kami, napakalambing niya, mapagpasensya, at laging nakikinig sa akin. Marahil dahil doon kaya naniwala ako na ang pagpapakasal sa kanya ay magbibigay sa akin ng isang tahimik na pamilya. Broken family ang pinagmulan ko. Noong nasa mataas na paaralan pa lamang ako, nang aliwa ang aking ama at tuluyan kaming iniwan. Mag-isang nagtrabaho ang aking ina sa lahat ng uri ng trabaho, mula sa pagiging katulong sa kusina hanggang sa pagiging manggagawa sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela, mairaos lamang ang aking pag-aaral. Laging may daladalang pakiramdam ng utang na loob at guilt sa aking ina, kaya ang tanging hiling ko lang ay makatayo agad sa sarili kong mga paa at magkaroon ng sariling pamilya. Pagkatapos kong makapagtapos, nagsimula akong magtrabaho sa isang kumpanya ng kosmetiko sa Ortigas. Hindi marangya ang buhay ko, ngunit sapat at matatag. Pagkatapos ay nakilala ko si Arnel. Gayunpaman, sa unang pagkikita pa lamang namin ng kanyang pamilya, naramdaman ko nang hindi magiging madali ang buhay may asawa. Isang tanghalian iyon, kasama ang kanyang pamilya. Bago pa ako makaupo, tiningnan na ako mula ulo hanggang paa ni Doña Pilar bago binitiwan ng isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. Sa totoo lang, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Pero dahil mapilit ang anak ko na pakasalan ka, wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Agad na lumamig ang paligid. Ngumiti lamang ng pilit ang aking ina at sumagot, "Marami pa pong kakulangan ng aking anak. Hinihiling ko po ang inyong pag-unawa, senyora. Ngunit naniniwala akong mabuting bata siya." Nanatili akong nakaupo doon, pakiramdam ko ay napakaliit ko na wala man lang akong lakas na ibuka ang aking bibig para magsalita. Ngunit patuloy kong kinukumbinsi ang sarili ko na basta't magsama kami ng maayos sa hinaharap, magbabago rin ang lahat. Pagkatapos naming makasal, umupa kami ng isang maliit na apartment sa Sampaloc, Maynila. Maayos naman ang unang 2 taon ng aming pagsasama. Nakikita lang namin ang aking biyenan kapag Pasko o mga mahahalagang okasyon. Akala ko magiging maayos na ang lahat, ngunit sa 3 taon ay nagbago ang ihip ng hangin. Biglang pumanaw ang aking biyanang lalaki dahil sa stroke. Mabilis na lumipas ang burol. At 1 linggo pagkatapos, naupo si Arnel sa aking harap na tila may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Elena, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo." Tiningnan ko siya. Sinabi ng aking kutob na may hindi magandang mangyayari. Mag-isa na lang si mama sa bahay ngayon. Alam mo namang hindi mabuti ang kanyang kalusugan. Ano kaya kung lumipat muna tayo doon pansamantala? Natigilan ako. "Ang tumira kasama niya?" "Oo, 1 taon lang. Pagkatapos, kapag mas maayos na ang lagay ni mama, maghahanap ulit tayo ng ibang matitirhan." Matagal akong nanahimik. Ang imahe ni Doña Pilar, ang kanyang malamig na tingin, at ang kanyang boses na kasing talim ng kutsilyo ay pumasok sa aking isipan. Alam kong kapag nagsama kami sa iisang bubong,
Hindi magiging madali ang mga bagay-bagay. Hindi ko sigurado, Arnel. Bakit? Nagbago na si Mama mula nang mamatay si Papa. Madalas siyang tumatawag para kumustahin ka. Sabi niya ay tatratuhin ka niya ng mas mabuti. Tiningnan ko si Arnel. Napakasensero ng kanyang tingin sa sandaling iyon, kaya naniwala ako. Marahil dahil gusto kong maniwala na nagbabago ang mga tao. Marahil dahil ayaw kong magmukhang walang pusong menahe. At marahil dahil napaka-inosente ko pa noon. Sige, pero 1 taon lang. Oo, tumango si Arnel na may ngiti ng ginhawa. Pangako ko sa'yo, ngunit hindi ko alam na ang 1 taong iyon ay magiging 3 taon ng impyerno. Sa unang araw ng paglipat sa bahay ng aking biyenan, nang maibaba ko pa lang ang aking maleta, nakatayo na roon si Doña Pilar na nakakrus ang mga braso. Ito na ba ang lahat ng gamit mo? Tumango ako. Opo, Pilar. Ang mga pinaka-importante lang. Ngumiti siya nang may pang-uusig. Sa porma mong iyan, akala ko ay napakarami mong dalang gamit. Wala ka naman palang kahit ano. Natigilan ako. Nakahawak pa rin ng mahigpit ang aking mga kamay sa hawakan ng maleta. Tiningnan ko si Arnel. Umaasang may sasabihin siya, ngunit iniwas lamang niya ang kanyang tingin. Ang ibang gamit ay maaari nating dalhin sa susunod na lang. Sabi niya. Ibig sabihin mayroon pa palang pwedeng dalhin? Sagot ng kanyang ina bago tumalikod at pumasok sa sala. Nanatili akong nakatayo sa may pinto. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang lugar na hindi para sa akin. Nang gabing iyon, ibinulong sa akin ni Arnel. Magpasensya ka na muna sa kanya. Masyado siyang sensitibo ngayon. Ngumiti na lamang ako ng mapait. Oo, ngunit sa aking puso ay nagsimula ng kumalat ang kaba. Hindi ko akalain na 1 linggo, pagkatapos ay tuluyan ng guguho ang lahat. Bawat umaga ay kailangan kong gumising ng alas 5 para maghanda ng almusal. Kung hindi magugustuhan ni Doña Pilar ang luto ko, hahampasin niya ang mesa at magsisigaw. Ito ba ang tinatawag mong sinigang? Hindi ka ba marunong magluto? Pasensya na po, Pilar. Magluluto na lang po ako ng iba. Magluluto ng iba? Wala kang ginawa kundi mag-aksaya ng mga sangkap. Hindi lang iyon, lahat ng gawaing bahay, mula sa paglalaba, paglilinis ng bahay, hanggang sa pamamalengke sa palengke sa Nepa Q-Mart, ay naging responsibilidad ko na. Nakaupo lamang siya buong hapon para manood ng telebisyon, at paminsan-minsan ay tatawagin ako. Elena, linisin mo nga itong bahagi na ito. Hindi mo ba nakikitang napakarumi? Isang beses, habang naglalampaso ako ng sahig, sinadya niyang maglaglag ng mga mumo ng pagkain at itinuro iyon. Linisin mo iyan. Paano mong hindi nakikita ang duming iyan? Itiningala ko ang aking ulo at nilinis iyon ng tahimik. At doon unang lumabas ang salitang iyon. Nakatira ka sa bahay na ito. Kumakain ka gamit ang pera ng aking anak. Pero wala kang ginagawang tama. Wala kang kaibahan sa isang palamunin. Natigilan ako. Dahan-dahang itinaas ang aking ulo at tiningnan siya. Ano po ang sinabi ninyo? Hindi mo ba narinig? Palamunin. Nabubuhay ka lang sa pawis ng iba. Umugong ang aking mga tainga. Hindi ninyo ako pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Bakit hindi? Ano bang naiambag mo sa bahay na ito? O pumunta ka lang dito para ubusin ang pera ng anak ko? Ikinuyom ko ang aking mga palad. May sarili rin akong pera. Nagtatrabaho rin ako. Nagtatrabaho? Ngayon ay hindi na, di ba? Kung ganoon, ano ka? Wala na akong masabi. Nang gabing iyon, kinausap ko si Arnel. Narinig mo ba ang sinabi sa akin ng nanay mo ngayon? Nagbuntong hininga si Arnel. Alam mo naman ang ugali ni Mama, pero insulto iyon. Minsan lang naman ay nasasabi niya ang mga bagay na iyon kapag galit siya. Tiningnan ko siya. Pakiramdam ko ay may nagretak sa loob ng aking dibdib. Ipinagtatanggol mo siya. Hinihiling ko lang na magkaroon ka pa ng kaunting pasensya. Pasensya. Paulit-ulit na pasensya. Nang gabing iyon, nahiga ako. Habang nakatitig sa kisame ng silid at sa kauna-unahang pagkakataon, ay napagtanto ko ang isang nakamakatakot na katotohanan. Sa bahay na ito, walang sinuman ang nasa panig ko. At nagsimula akong maunawaan na kung hindi ko ililigtas ang aking sarili, walang ibang gagawa nito para sa akin. Ang mga sumunod na araw ay hindi ko na binilang sa kalendaryo. Sinukat ko na lamang ito sa bigat na nararamdaman ko tuwing imumulat ko ang aking mga mata sa umaga. Alam ko na sa sandaling lumabas ako ng silid,
Haharapin ko ang mapanghusgang tingin ng aking biyenan at ang nakakabinging katahimikan ng aking asawa. Isang katahimikan na nagpaparamdam sa akin na mas nag-iisa ako kumpara noong sinisigawan ako. Nagsimula akong mabuhay na parang multo sa sarili kong bahay. Nagtatrabaho ng walang pahinga ngunit walang karapatang magsalita. Bawat subok kong magsalita, laging pinuputol ang aking sasabihin sa mga linyang katulad ng, dapat mong malaman ang lugar mo. O kaya naman, dito, ang batas ng bahay na ito ang masusunod. At ang mga batas na iyon ay walang iba kundi ang paraan ni Doña Pilar para kontrolin ang lahat. May mga umagang gumigising ako habang madilim pa ang langit. Palihim akong bumababa sa kusina para magluto. Kumikilos ang aking mga kamay, ngunit blanko ang aking isip. Hindi ko pinapahintulutan ang aking sarili na mag-isip ng malalim dahil kapag ginawa ko iyon, mas lalo akong nasasakal at ang pagsakal na iyon ay walang naitutulong, kundi nagpapahina lamang sa akin. Ngunit isang maliit na sandali ang nagpabago sa akin. Isang hapon, habang nagbibitin ako ng labada sa likod bahay, narinig ko ang aking biyenan na nakikipag-usap sa telepono sa sala. Ang tono ng kanyang boses kapag nakikipag-usap sa ibang tao ay ganap na naiiba, malambot, mabait, at may halong pagmamalaki pa nga. Ay, napakabait ng aking menahe. Ginagawa niya ang lahat sa bahay. Mahal na mahal ko siya. Bihira lang makakita ng biyenan na kasing swerte ko. Huminto ako sa pagpiga ng damit. Nakahawak pa rin ang aking mga kamay sa isang kamiseta. Tumutulo ang tubig sa malamig na semento, lumalabas na sa mata ng ibang tao, siya ang huwarang biyenan, at ako naman ay isang menaheng biniyayaan ng swerte. Sa sandaling iyon, tinapos ko na ang pagkaawa sa aking sarili. Nakaramdam ako ng labis na katangahan. Tanga dahil naniwala akong kapag nagsikap ako ng husto ay magiging maayos ang lahat. Tanga dahil umasa ako sa pagkilala mula sa taong walang balak magbigay nito sa akin. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong magbago. Hindi sa pamamagitan ng pag-aaklas, kundi sa palihim na paghahanda. Naalala ko ang mga panahon bago ako ikasal. Noong nagtatrabaho pa ako sa kumpanya ng kosmetiko sa Ortigas, gustong-gusto ko ang mga pabango. Madalas akong gumawa ng mga scented candle at essential oils para sa aking mga kaibigan. Noon ay libangan ko lamang ito, ngunit ngayon ay napagtanto ko na ito na pala ang aking tanging paraan para makatakas. Nagsimula akong mag-aral muli mula sa simula. Tuwing gabi kapag tulog na ang lahat, humihiga ako sa kama at ginagamit ang aking cellphone para magbasa ng mga artikulo, manood ng mga video tutorial at maglista ng mga formula, materyales, at paraan ng pagpapakete ng mga produkto. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong buhay ako hindi bilang isang anino, hindi bilang isang palamunin, kundi bilang isang tao na may sariling isip, plano, at hinaharap. Nagpasya akong umupa ng isang maliit at lumang espasyo na may daanan papunta sa kalsada, may 10 minutong lakad mula sa bahay sa Kamuning, Quezon City. Nasa isang tahimik na eskinita ito at ang upa ay 10,000 pesos kada buwan. Sapat na para gawin ko itong aking gawaan. Hindi ko ito sinabi sa kahit kanino. Hindi dahil gusto kong magtago ng sikreto, kundi dahil alam kong kung sasabihin ko, ipagbabawal nila ito sa akin. Sa unang araw na pumasok ako sa maliit na espasyong iyon, tumayo muna ako ng ilang sandali. Mga lumang dingding, sahig na semento, madilim na ilaw, ngunit para sa akin, iyon lamang ang tanging lugar kung saan nararamdaman kong malaya ako. Nagsimula akong bumili ng mga hilaw na materyales gamit ang kaunting ipon na natitira sa akin, paunti-unti, nang hindi nangangahas na mag-aksaya, dahil wala na akong matatakbuhan pa atras. Sa araw, patuloy akong nagiging masunuring menahe, ginagawa ang lahat ng gawaing bahay at tinitiis ang mga pang-aalipusta. Ngunit sa tuwing aalis ang aking biyenan para sa kanyang mga pagtitipon sa kapitbahayan, mabilis akong nagpapalit ng damit. Palihim akong pumupunta sa maliit na espasyong iyon. Nagsisimula akong gumawa ng mga kandila, binabalot ang mga ito, at kinukuhanan ng larawan ang mga produkto. Minsan ay napapaso ako ng mainit na wax, ngunit hindi ko nararamdaman ang sakit. O marahil ang sakit na iyon ay wala lang kumpara sa sakit na tinitiis ko bawat araw. Tuwing gabi kapag tulog na ang lahat, patuloy akong nagtatrabaho, inaasikaso ang mga order, sumasagot sa mga customer, at nag-edit ng mga larawan. Noong una, walang bumibili. Sa unang araw na in-upload ko ang mga produkto, naghintay ako buong araw ngunit walang pumasok na kahit isang order. Sa ikalawa at ikatlong araw, ay ganoon din.
Muntik na akong sumuko, ngunit naalala ko ang salitang binitiwan ng aking biyenan, palamunin. Ang salitang iyon ay sapat na para patuloy akong lumaban. Pagkatapos ng halos isang buwan, pumasok ang unang order. Isang maliit na order lamang, isang kahon ng scented candles sa halagang 800 pesos. Ngunit nang makita ko ang notifikasyon ng natanggap na order, nanginig ang aking mga kamay. Matagal kong tinitigan ang screen. At pagkatapos, nang hindi ko namamalayan, napatawa ako. Isang tawa na matagal nang hindi lumalabas sa aking mga labi. Hindi na ako ang taong kailangan na lamang magtiis. Nililigtas ko na ang aking sarili. Mula noon, dahan-dahang gumalaw ang lahat. Isang order, naging dalawa, hanggang sa unti-unting dumami. Ang una kong kita ay ilang libong pesos lamang, ngunit kinalaunan ay umakyat ito sa 60,000 hanggang 120,000 pesos. Hindi ito kayamanan, ngunit sapat na para malaman kong nasa tamang landas ako. Sa buong panahong iyon, walang sino man sa bahay ang nakakaalam. Akala pa rin ng aking biyenan ay pumupunta lang ako sa palengke o naglalakad-lakad. Nanatili si Arnel sa dati niyang gawi. Hindi niya tinatanong kung ano ang ginagawa ko o kung ano ang iniisip ko. Isang gabi, nakita niya akong gising pa, at ang tanging sinabi niya ay, "Huwag kang magpuyat, kailangan mong gumising ng maaga bukas para magluto." Tumango lamang ako ng walang paliwanag, walang inaasahan, dahil nauunawaan ko na. May mga taong, gaano man sila kalapit sa iyo, ay hindi ka talaga nakikita. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga order, biglang binuksan ng aking biyenan ang pinto ng silid. "Ano ang ginagawa mo?" Nagulat ako at mabilis na pinatay ang screen ng aking cellphone. "Wala po, Pilar. Tumitingin lang sa telepono." Tiningnan niya ako ng may hinala. "Huwag kang gumawa ng kalokohan sa bahay na ito. Asikasuhin mo ang mga gawaing bahay ng maayos." "Opo." Tumalikod si Pilar para umalis, ngunit bago lumabas ay idinagdag niya, "Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo." Sumara ang pinto. Naupo ako doon. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit huminga ako ng malalim. Walang problema. Nakarating na ako rito. Hindi na ako hihinto. At kasabay niyon, may isa pang bagay na nagsimulang mangyari, isang bagay na hindi ko naintindihan sa sandaling iyon. Ngunit kinalaunan ay napagtanto kong lihim na nagtulak sa lahat sa mas malayo. Nagsimulang maghanda ang aking biyenan gabi-gabi ng tsaa, na di umano'y para makatulong sa aking pagtulog at pakalmahin ang aking mga ugat upang mapadali ang pagbubuntis. Gayunpaman, nagsimulang magpakita ang aking katawan ng mga kakaibang sintomas. Nagigising akong pagod na pagod, walang lakas, at laging malabo ang aking isip. Nagsimula akong maghinala, at sa halip na inumin ito, ibinubuhos ko ito sa isang maliit na lalagyan na itinago ko sa aking bag. Kinalaunan ay matutuklasan ko sa laboratorio na naglalaman pala ito ng mga patak ng isang malakas na pampakalma na hinaluan ng mga hormone supplement na binili sa internet ng walang reseta. Bawat araw ay may isang sachet. Nakatayo siya doon. Pinapanood kung paano ko ito inumin. Noong una ay hindi ako naghinala, ngunit paglipas ng panahon, nagpakita ang aking katawan ng kakaibang sintomas. Madali akong mapagod, nangangati ang aking balat, at ang aking buwan ng dalaw ay tuluyang nagulo. Sinabi ng aking kutob na may mali, ngunit wala pa akong sapat na patunay at hindi pa ako handang harapin siya. Nagsimula akong magtago ng mga natitirang sachet ng tsaa, paisa-isa, dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ang mga ito. Ang kwento ko ay hindi na lamang tungkol sa pananatiling buhay, kundi tungkol sa paghahanda. Paghahanda para umalis, paghahanda para baliktarin ang sitwasyon, at paghahanda para hindi na muling bumalik kailanman. Nabubuhay ako sa dalawang magkaibang mundo, isang buhay sa araw na puno ng pagtitiis sa bahay ng aking biyenan at isang buhay sa gabi, tahimik ngunit puno ng pag-asa, sa maliit na espasyo kung saan ako gumagawa ng mga kandila. At kung noon ay naniniwala akong nagtitiis ako para lamang mabuhay, ngayon ay nauunawaan ko na nagtitiis ako habang naghihintay ng tamang pagkakataon para lumabas sa pintuan. Dahil sa pamamagitan lamang ng masusing paghahanda, magkakaroon ng tunay na kahulugan ang aking pag-alis. Ang mga sachet ng tsaa na pinupuwersa sa akin ng aking biyenan na inumin araw-araw ay patuloy na dumarating ng sakto sa oras. Direkta niya itong ibinibigay sa akin, tumatayo sa aking harap, at hindi umaalis hanggat hindi niya nakikitang nilunok ko ang likido. Ang kanyang tingin sa mga sandaling iyon ay hindi dahil sa pag-aalala o pag-aaruga,
gaya ng kanyang sinasabi, kundi isang bagay na mahirap ipaliwanag, malamig at puno ng kontrol, na tila nais niyang masiguro na hindi ako makakatakas sa kanyang mga kamay, maging sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Nagsimula akong magpanggap na iniinom ito. Noong una ay nainom ko ito ng ilang beses, ngunit dahil sa kakaibang reaksyon ng aking katawan, hindi ko na sinubukan pa muli. Naghihintay ako na lumingon siya para palihim na itapon ang bahagi ng nilalaman, pagkatapos ay babasain ko lamang ang aking mga labi at magpapanggap na nilunok ang natira. Pagkatapos niyon, itinago ko ang mga hindi nagamit na sachet sa aking bag, dinadala ang mga ito sa aking gawaan, at inilalagay sa isang maliit na freezer doon. Nakaipon ako ng paisa-isa. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nilalaman nito, ngunit sinasabi ng aking kutob na hindi ito maganda at hindi ako nagmamadali na alamin ito. Alam ko na kung gusto kong lumaban, kailangan ko ng higit pa sa kutob, kailangan ko ng matibay na patunay. Kasabay nito, ang aking negosyo ay nagpakita ng mas malinaw na pag-unlad. Isang post tungkol sa aking mga scented candle ang biglang nag-trending at kumalat ng husto, marahil dahil sa isang nasisiyahang customer na nagrekomenda nito. Mula noon, ang dami ng order ay mabilis na dumami. Hindi na lamang ito isa o dalawang order paminsan-minsan. May mga araw na kailangan kong magtrabaho nang walang pahinga mula hapon hanggang gabi para lamang magbalot ng mga kahon. Nagsimula na akong magkaroon ng pera. Hindi pa ito ganoon kalaki, ngunit sapat na para maramdaman kong kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. At higit sa lahat, hindi ko na naramdaman na isa akong palamunin. Minsan, habang nagtatrabaho, humihinto ako ng isang sandali, tinitingnan ko ang mga natapos na kandila at itinatanong ko sa aking sarili. Kung noong araw na iyon ay hindi ako itinulak sa ganitong sitwasyon, magkakaroon kaya ako ng lakas ng loob na magsimula? Ang sagot ay malamang na hindi. Kung minsan, nagbabago lamang ang mga tao kapag wala na silang ibang pagpipilian. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga order, tumunog ang aking telepono. Ang aking ina. Tinitigan ko muna ang screen, bago nagpa siyang sumagot. Mula nang tumira ako sa aking mga biyenan, halos hindi ko na siya tinatawagan, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ito gusto ng aking biyenan. Bawat beses na nalaman niyang tumawag ako sa amin, ang kanyang ugali ay nagpapakita ng hindi maganda. Halo ma, ang boses ng aking ina, sa kabilang linya, ay tila may pag-aalinlangan. Elena, anak, maayos ka lang ba? Bahagya akong natawa, kahit alam kong hindi ako nakikita ng aking ina. Maayos po ma, ngunit nang marinig ko pa lang ang kanyang boses, ay may namuong bara sa aking lalamunan. Wala kang itinago sa iyong ina, di ba? Nanatili akong tahimik. May mga sugat na hindi sa ayaw kong sabihin, kundi hindi ko alam kung saan magsisimula. Maayos po ako ma talaga. Nagbuntong hininga ang aking ina. Hindi ka ba nila tinatrato ng maayos doon? Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Hindi po ma, huwag kayong mag-alala. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang aking ina sa mas seryosong tono. Kahapon ay nakatanggap ako ng tawag. Nagulat ako. Tawag? Kanino po ma? Sabianan mo. Natigilan ako na parang bato. Ano pong sinabi niya sa inyo? Huminto muna ang aking ina bago nagpatuloy. Bawat salita ay parang walang katapusan. Sinabi niya sa akin, "Huwag mo nang tatawagan muli ang iyong anak." Sinabi niya na dahil hiwalay ka sa asawa, hindi ka dapat maging masamang impluwensya sa isang babaeng may asawa na. Sinabi niya na kung mahal mo ang iyong anak, mas mabuting lumayo ka na lang. Pakiramdam ko ay piniga ang aking puso. Ma, bakit hindi ninyo agad sinabi sa akin? Natatakot ako na baka malungkot ka. Palihim na pumatak ang aking mga luha nang hindi ko namamalayan. Patawarin mo ako, anak. Hindi ka maprotektahan ng iyong ina. Hindi ninyo po kasalanan, ma. Sinubukan kong panatilihing tenang ang aking boses, ngunit bawat salita ay nababasag. Ma, ako po ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Dahil sa akin kaya kayo nakarinig ng ganoong mga salita. Elena, kung hindi mo na kaya, bumalik ka na lang dito sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kung nangyari ito noon, marahil ay umiyak na ako at tumango. Ngunit ngayon ay ayaw ko nang bumalik bilang isang talunan. Ma, bigyan ninyo pa po ako ng kaunting panahon. May pinaplano ka, di ba? Nanahimik ako ng isang segundo at pagkatapos ay ibinulong ko. Opo ma, naghahanda po ako. Sa kabilang linya ay nagkaroon ng katahimikan
At pagkatapos ay naging mas matatag ang boses ng aking ina. Kung ganoon, gawin mo. Ngunit tandaan mo, huwag mong hahayaang saktan kanila. Tumango ako, kahit hindi ako nakikita ng aking ina. Opo, ma. Pagkatapos ng tawag na iyon, wala na akong pag-aalinlangan pa. Nagsimula akong kalkulahin ang lahat nang may mas malaking katumpakan para sa aking pag-alis. Ang perang naipon ko mula sa pagbebenta ng mga kandila, kasama ang kaunting lumang ipon ko, ay ginamit ko para maghanap ng maliliit na kondo na pasok sa aking budget. Hindi ko kailangan ng malaki. Ang mahalaga ay nakapangalan ito sa akin isang lugar kung saan maaari akong mabuhay nang hindi nakikita ang masamang mukha ng kahit sino. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga bagay-bagay. May isa pang insidente na nangyari na nagpamulat sa akin na kung hindi ako kikilos nang mas mabilis, mas marami pa akong mawawala kaysa sa mayroon ako ngayon. Tungkol ito sa pera. Mayroon akong personal life insurance at savings policy na ilang taon ko nang binabayaran. Hindi ganoon kalaki ang halaga nito, ngunit sapat na para maging emergency fund. Isang araw, hindi ko natanggap ang karaniwang bawas sa aking account. Nang makaramdam ako ng kakaiba, tinawagan ko ang customer service. Magandang hapon po, Mrs. Ang inyong policy ay na-withdraw at na-terminate na noong nakaraang buwan. Natigilan ako. Na-terminate? Wala po akong ipinapadalang request para doon. Opo, Mrs. Ayon sa aming sistema, ang pagkansela ay pinroseso online gamit ang inyong digital certificate at kinumpirma sa pamamagitan ng isang SMS code. Natigilan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking cellphone. Agad kong naintindihan kung ano ang nangyari. Alam ni Arnel ang aking mga password. Na-access niya ang aking laptop habang nagtatrabaho ako sa bahay at inilipat ang mensahe ng kumpirmasyon sa sarili niyang telepono. Sino po ang nag-asikaso? Ayon sa mga datos, ang inyong asawa po. Hindi na ako nagsalita pa. Isang matinding lamig ang gumapang mula sa aking likod hanggang sa aking ulo. Alam kong si Arnel iyon. Hindi ko na kailangan pang magtanong o magkumpirma. Ibinaba ko ang telepono. Naupo muna ako ng tahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay tumayo. Hindi ako dumiritso sa bahay. Pumunta ako sa pinagtatrabahuhan ni Arnel sa port area. Nang lumabas siya sa pinto ng opisina at makita ako, tila nagulat siya. Elena, anong ginagawa mo rito? Dumiretso ako sa punto. Ipaliwanag mo sa akin. Ipaliwanag ang ano? Ang pera sa aking insurance. Nawalan siya ng kibo. Isang segundo lamang, ngunit sapat na para maintindihan ko. Ikaw ang nag-withdraw, di ba? Nagbuntong hininga si Arnel. Pasensya ka na. Nasaan ang pera? Ibinigay ko kay mama. Napatawa ako. Isang tawa na naging kakaiba pati sa aking sarili. Ang nanay mo na naman. Dahil ba kailangan niya ng pera agad? Naramdaman mong pwede mo na lang kunin ang pera ko ng ganoon kadali? Plano ko naman ibalik sa iyo sa susunod. Hindi ko kailangan ng mga pangako. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Alam mo ba ang ginawa mo? Magnanakaw ka, Arnel. Natigilan siya. Masyadong malakas ang boses mo. Hindi ganyan ang katotohanan. Tumalikod ako at umalis nang hindi umiiyak, nang hindi sumisigaw, kundi may dalang katatagan na ikinagulat ko rin sa aking sarili. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Wala nang dapat isalba, wala nang dapat hintayin pa. Hindi na ako ang babaeng naghihintay na pumanig sa akin ng aking asawa. Ako ay isang babaeng naghahanda ng umalis, at sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon pa muli. Umalis ako sa port area, nang tahimik, nang hindi lilingon, nang walang sasabihin pa, dahil nauunawaan ko na may mga salitang kapag binitiwan, sa sandaling iyon ay wala ng anumang kahulugan. Napakalinaw na ng lahat, sapat na para wala ng anumang ilusyon tungkol sa kasal na ito. At ang nagbigay sa akin ng higit na kapayapaan ay hindi ang maramdamang malakas ako, kundi ang malaman na matagal ko nang inihanda ang aking sarili para sa sandaling ito. Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, kumilos ako na parang walang nangyari. Pumasok ako sa kusina, nagluto ng hapunan, nilinis ang bahay habang ginagampanan ang papel na gusto ng aking biyenan dahil alam ko na habang mas normal ang aking kilos, mas marami akong oras para tapusin ang aking ginagawa. Dumating si Arnel ng mas gabi kaysa sa karaniwan. Walang sinabi, tumitingin lang sa akin paminsan-minsan, na tila gustong magsalita ngunit pinipigilan ang sarili. Nanatili ang aking biyenan sa dati niyang gawi, kumakain habang nagrereklamo sa aking luto sa bastos na tono. Napakabangis ng sabaw na ito.
Para kanino ka ba nagluluto? Pasensya na po, Pilar. Sa susunod ay dadagdagan ko pa ng pampalasa. Laging humihingi ng pasensya pero hindi naman nagbabago. Hindi ako nag-react, hindi dahil sanay na ako, kundi dahil naramdaman ko na hindi na ito kailangan. Pagkatapos ng hapunan, nilinis ko ang lahat ng tahimik. Pumunta ako sa aking silid at nilak ang pinto. At sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naupo ako at binuksan ang lahat ng aking inihanda sa aking harap ang notebook ng mga order, ang listahan ng mga customer, ang balanse ng aking ipon, ang mga sachet ng tsaa na itinago ko sa isang thermal bag, at ang mga audio at video recording na palihim kong nakolekta sa buong panahong ito. Oo, nagsimula akong i-record ang lahat. Hindi noong simula pa lang, kundi pagkatapos ng araw na narinig ko ang aking biyana na nagsasabi sa ibang tao na inaalagaan niya ako na parang sarili niyang anak. Napagtanto ko na kung aasa lamang ako sa mga salita, hindi ako kailanman mananalo. Ang mga taong katulad niya ay hindi nabubuhay sa katotohanan, kundi sa imaheng ipinapakita nila sa iba. Nagsimula kong iwan ang aking lumang cellphone sa mga nakatagong lugar. Sinasamantala ko ang bawat pagkakataon para mag-record kapag sinisiraan niya ako, hinihiya, o gaya ng nangyari noong isang beses, nang tapunan niya ako ng isang plato ng pagkain sa aking harap ng dahan-dahan. Noong una ay nangangatog ang aking mga kamay sa paggawa nito. Naisip ko pa nga na may ginagawa akong masama, ngunit kinalaunan ay naintindihan ko na hindi ako ang nagkakamali. Ang nagkakamali ay ang taong ginawa ang kapwa niya na parang isang multo sa loob ng sarili nitong buhay. Pinanood ko ang isa sa mga video. Doon, sinasabi ng aking biyenan, sa bahay na ito, wala kang silbi kahit sa anong bagay. Isa kang tunay na palamunin. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig. Pinatay ko ang screen. Wala nang sakit, kundi buong kamalayan na lamang. Kinaumagahan, lumipas ang lahat ng normal. Gumising ako ng maaga, nagluto, nilinis ang bahay. Patuloy sa pag-uutos ang aking biyenan. Nanatiling tahimik si Arnel, ngunit sa loob ko ay nagbago na ang lahat. Hindi na ako ang taong nagtitiis. Ako ay nasa countdown na. Sa mga sumunod na araw, nakipag-ugnayan ako sa isang abogado sa sentro ng Quezon City, hindi para maghain agad ng petisyon para sa annulment, kundi para maunawaan kung ano ang kailangan ko, ano ang dapat kong gawin, at hanggang saan ko pwedeng dalhin ito. Ang unang pagkikita namin ay sa isang maliit na opisina, hindi ganoon karangya, ngunit sapat na tahimik para maikwento ko ang lahat. Ikinuwento ko mula sa simula ang mga pang-aapi, ang kontrol, ang pagpilit sa akin na inumin ang tsaa, at ang pagnanakaw sa aking insurance na ginawa ni Arnel. Nakinig ang abogado ng tahimik, habang nagsusulat paminsan-minsan. Nang matapos ako, tiningnan niya ako ng ilang sandali at nagtanong, mayroon ka bang mga patunay? Tumango ako, mga audio at video recording, at ang mga sachet ng mga tsaang iyon. Dahan-dahan siyang tumango. Napakaganda niyan para sa iyong kaso. Kung mapapatunayan natin ang mapang-aping pagtrato, ang kontrol, at ang mga indikasyon ng panganib sa iyong kalusugan, magiging napakalakas ng iyong posisyon. Hindi na ako nagtanong pa ng iba. Naramdaman ko lang ang isang bagay na napakalinaw. Hindi na ako nag-iisa. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa aking maliit na gawaan. Naupo ako sa gitna ng mga bunton ng mga kahon. Tumingin sa aking paligid. At nang hindi ko namamalayan, napatawa ako. Hindi ito tawa ng kaligayahan, kundi ng kaginhawaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na mayroon akong mga opsyon, ngunit ang buhay ay walang iisang variable lamang. Eksaktong habang inihahanda ko ang lahat, may isa pang bagay na nangyari na nagpamulat sa akin na wala na akong sapat na oras. Isang hapon, pagkabukas ko pa lang ng pinto ng bahay galing sa aking gawaan, nakita ko ang aking biyenan na nakaupo sa sala. Sa harap niya ay ang aking cellphone. Natigilan ako. Anong ginagawa ninyo, Pilar? Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay matalim. May gusto akong itanong sa'yo. Saan ka pumupunta buong araw? Sinubukan kong panatilihing tenang ang aking boses. Pumunta po ako sa palengke, Pilar. Anong palengke ang pinupuntahan araw-araw na inaabot ng napakaraming oras? Hindi ko agad sinagot. Tiningnan ko lang ang cellphone na hawak niya. Bakit ninyo po kinuha ang aking telepono? Mayroon ba akong hindi pwedeng makita? Personal na bagay po iyan, Pilar. Sa bahay na ito, walang personal na bagay.
Ang pangungusap na iyon ay nagpataas ng aking balahibo, ngunit hindi ako napaatras. Pakisuyo po, ibalik ninyo sa akin. Tinitigan niya ako ng ilang segundo at pagkatapos ay ngumiti ng mapait. May itinago ka, di ba? Nanahimik ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na kung makikipagtalo ako ngayon, mawawalan ako ng kontrol at hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Inihagis niya ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Huwag kong malalaman na may ginagawa kang kalokohan sa likod ko. Humakbang ako pasulong at kinuha ang aking telepono. Bahagyang nangangatog ang aking kamay. Ngunit ang aking tingin ay hindi na katulad ng dati. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang lahat ng aking datos. Buti na lang at nakagawa na ako ng backup sa cloud. Kung hindi dahil sa maliit na detalyeng iyon, maaaring nawala ang lahat. Matagal akong naupo doon at sa kauna-unahang pagkakataon ay napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lamang ako naghahanda para umalis. Ako ay nakaharap sa isang hindi maiiwasan at hindi na maaaring ipagpalit na komprontasyon. Ang tanging magagawa ko na lang ay magpatuloy sa pagsulong. At sa pagkakataong ito, hindi ako susulong bilang menahe na tinawag nilang palamunin, kundi bilang isang tao na may hawak ng katotohanan sa kanyang mga kamay. Mula noong araw na kinuha ng aking biyena ng aking cellphone, ang kapaligiran sa bahay ay tuluyang nagbago. Hindi na ito ang karaniwang bigat, kundi isang uri ng lihim na pagmamatyag, na parang may naamoy siyang iba ngunit hindi niya alam kung ano ito ng eksakto. At ang kawalan ng katiyakan na iyon ay nagpabigat palalo sa lahat, dahil alam ko na sa kaunting pagkakamali, ang lahat ng aking inihanda ay maaaring maglaho. Nagsimula akong maging mas maingat sa bawat kilos at salita. Wala akong ipinapakitang senyales mula sa paraan ng aking pag-alis hanggang sa kung paano ko gamitin ang telepono. Binago ko pa nga ang aking mga nakasanayang gawain para hindi sila maghinala. Nauunawaan ko na kapag ang kalaban ay alerto, ang kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kabiguan. Tila napansin din ni Arnel ang pagbabago sa paligid. Ngunit sa halip na magtanong o subukang alamin kung ano ang nangyayari, mas pinili niyang manahimik palalo. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na tila may gustong sabihin ngunit tumatalikod din agad na parang maging siya ay hindi alam kung ano ang lugar niya sa kwentong ito. At ang urong-sulong na ugaling iyon ay lalong nagpakumbinsi sa akin na hindi na ako dapat umasa pa sa kanya. Isang gabi, habang kumakain kaming tatlo, biglang nagsalita ang aking biyenan. Ang kanyang boses ay mababa ngunit mapanuri. Elena, madalas kang lumalabas ngayon, di ba? Ibinaba ko ang mga kubyerto sa ibabaw ng mesa habang pinapanatili ang normal na tono ng boses. Opo, Pilar. Sa palengke. Anong palengke ang pinupuntahan mo araw-araw na inaabot ka ng napakatagal? Hindi ko siya direktang sinagot. Sinabi ko lang ng malumanay. Gusto ko pong piliin ang pinakasariwang mga sangkap, Pilar. Ngumiti siya nang may pang-uusig. Pumipili ng sariwang sangkap o may ginagawang iba. Ang tensyon sa mesa ay parang kayang hatiin ng kutsilyo. Bahagyang tumikhim si Arnel. Mama, baka naman talaga pumunta lang si Elena sa palengke. Ano namang alam mo? Humarap siya sa akin. Babalaan kita. Sa bahay na ito ay wag mong susubukang magtago ng kahit ano. Hindi ko gusto iyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, sa kauna-unahang pagkakataon ng hindi umiiwas. Wala po akong itinago, Pilar. Sinalubong niya ang aking tingin ng ilang segundo bago iniwas ang kanyang mukha. Sana nga, natapos ang hapunan sa katahimikan. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong wala na akong sapat na oras. Kailangan kong pabilisin ang lahat. Kinabukasan, nakipagkita ako sa aking abogado sa ikalawang pagkakataon. Dala ang lahat ng mayroon ako ang mga audio recording, ang mga video, at ang mga sachet ng tsaa na aking itinago. Sinuri ng abogado ang mga ito nang may matinding atensyon. Nang matapos siya, tiningnan niya ako. Napakaganda ng ginawa mo, Mrs. Hindi ako sumagot, naghintay lang ako na magpatuloy siya. Ang mga patunay na ito ay sapat na para patunayan ang mga pang-aapi, ang kontrol, at ang mga indikasyon ng negatibong epekto sa iyong kalusugan. Kung mapapatunayan sa isang laboratorio na ang nilalaman ng mga sachet na ito ay mapanganib para sa katawan, ito ang magiging pinakamahalagang punto natin. Tumango ako. At ano po ang dapat kong gawin ngayon? Ipadala ang mga sample para masuri. Tiningnan ko ang mga sachet. Matatagalan po ba? Oo.
Ngunit sulit ang paghihintay. Hindi na ako nag-atubili pa. Ibinigay ko ang bahagi ng mga sample sa abogado at ang natira ay itinabi ko sa aking sarili. Sa daan pauwi sa bahay, naramdaman ko ang isang bagay na napakalinaw. Malapit nang matapos ang lahat, ngunit bago ang wakas ay palaging may pinakamabigat na bahagi at kasalukuyan akong nasa gitna nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kontrolin ako ng aking biyenan sa mas mahigpit na paraan. Hindi na niya ako pinapayagang lumabas ng malaya. May isang araw na tinanong niya ako kung saan ako pupunta, sino ang makikita ko, at ano ang gagawin ko na parang bata na kailangang bantayan. Saan ka pupunta? Sa palengke, Pilar. Gaano ka katagal? Mga 1 oras po. Huwag kang magpapatagal. Tumango ako. Ngunit sa loob ko ay may bagong pakiramdam na umuusbong. Hindi ito takot, kundi labis na pagkasawa. Sawa na sa pagbibigay ng paliwanag. Sawa na sa pagpapanggap. Sawa na sa pamumuhay sa lugar kung saan binabantayan ang bawat hakbang ko. Isang hapon, habang naghahanda akong lumabas, tumayo ang aking biyenan para harangan ang pinto. Saan ka pupunta? Sa palengke. Sasamahan kita. Natigilan ako. Hindi na po kailangan, Pilar. Sinabi kong sasamahan kita. Wala akong nagawa. Naglakad kami ng magkasama. Sa buong daan ay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, ngunit hindi huminto ang kanyang mga mata sa pagbabantay sa akin. Na tila kapag lumiko ako sa ibang direksyon, ay hihingan niya ako agad ng paliwanag. Dumiretso ako sa palengke, binili ang mga kailangan, at hindi huminto sa kahit saang lugar. Ngunit sa aking puso ay nakagawa na ako ng desisyon. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa sa aking silid habang tinitingnan ang aking cellphone at pinapatugtog ang mga video na iyon upang ipaalala sa aking sarili na ang lahat ng aking ginagawa ay hindi kabaliwan, kundi isang pangangailangan. Huminto ako sa isang recording kung saan sinasabi ng aking biyenan, "Sa bahay na ito, wala kang anumang karapatan." Tinitigan ko ang screen at pinatay ito. "Sige," sabi ko sa aking sarili. "Kung wala akong karapatan, aalis na ako." Eksaktong sa sandaling iyon ay tumunog ang aking telepono. Ang aking ina. Sinagot ko ito. "Hello, ma." Ang boses ng aking ina ay naiiba ngayon. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya nag-aalangan. Mas mabilis at may pagmamadali ang kanyang tono. "Elena, may mahalaga akong kailangang sabihin sa iyo." Umayos ako ng upo. "Suriin ninyo po, ma. Ano po ang nangyari?" "Elena, kapipirma ko pa lang ng benta sa lupang mayroon tayo sa probinsya." Natigilan ako. "Nagpasya akong ibigay na sa iyo ang bahagi mo. Ang pera ay nasa account ko na at gusto kong i-transfer ito sa iyo para makabili ka ng sarili mong tirahan." Nanahimik ako. Halos wala akong alaala sa aking lolo. Ang alam ko lang ay hindi niya tinanggap ang aking ina pagkatapos ng diborsyo at halos hindi sila nag-uusap. Wala na siyang ibang tagapagmana. Kaya ang lahat ng kanyang ari-arian ay napunta sa aking ina. Nanatili akong tahimik. Iniisip kong ibigay ang kalahati sa iyo. Nagulat ako. "Hindi na po kailangan, ma. Nagpasya na ako." Ang boses ng aking ina ay napakatatag. "Karapatan ko ito. At gusto kong magkaroon ka ng mas magandang buhay." Kinagat ko ang aking labi. "Pero ma, wag mo akong tanggihan." Pinutol niya ang aking sasabihin. "Hindi ito limos. Para ito magkaroon ka ng mga pagpipilian sa buhay." Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang luha ang pumatak sa aking pisngi. "Salamat po, ma." Pagkatapos ng tawag na iyon, matagal akong naupong tahimik. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil napagtanto ko na ang pintuan na matagal ko nang sinusubukang buksan ay nakabukas na ngayon ng maluwag. Hindi na ako gipit. Mayroon akong pera, mayroon akong mga patunay, mayroon akong plano, at higit sa lahat, mayroon akong dahilan para umalis. Nang gabing iyon, ay nakatulog ako ng mahimbing, marahil sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, dahil alam ko na, ang araw ng paglabas sa pinto ng bahay na ito ay napakalapit na. Pagkatapos ng tawag ng aking ina, hindi ko na naramdaman ang bigat. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan, katulad ng isang tao na nakikita na nang malinaw ang labasan ang pader na nakapaligid sa kanya, kahit naroon pa, ay hindi na nakakatakot. At ang katahimikan na iyon ang tumulong sa akin para iayos ang lahat ng may sistema, walang pagmamadali ngunit walang paghinto.
Ginamit ko ang bawat bakanting oras sa mga sumunod na araw para tapusin ang plano para sa aking pag-alis mula sa paghahanap ng kondo hanggang sa paghahanda ng mga dokumento at pagsasagawa ng mga kalkulasyon sa pananalapi. Maingat kong isinulat ang lahat. Nauunawaan ko na sa isang maling hakbang lamang, maaari akong hilahin pabalik sa simula at sa pagkakataong ito ay hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Nagsimula akong tumingin ng mga kondo. Ayaw ko ng malaki o marangya, sapat na ang maliit sa isang tahimik na subdivision. Isang lugar kung saan maaari akong mabuhay nang walang naririnig na sigawan bawat umaga, nang hindi kailangang makita ang mukha ng kahit sino habang kumakain. At higit sa lahat, kailangang nakapangalan ito sa akin. Pagkatapos ng 2 araw na paghahanap, nakakita ako ng isang kondo na hindi ganoon kalaki, ngunit maayos, malinis, at may malalaking bintana na nagpapapasok ng maraming liwanag. Pagpasok ko pa lang ay naramdaman ko na ang isang bagay na napakalinaw. Dito ko pwedeng simulan ang lahat mula sa zero. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Nagbayad ako ng down payment agad-agad. Ang perang iyon ay galing sa pawis ng aking mukha mula sa bawat kandila, sa bawat order, sa bawat gabing walang tulog. Nang pirmahan ko ang resibo, bahagyang nanginig ang aking kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na mula sa sandaling iyon, magbabago ng tuluyan ang aking buhay. Para sa iba pang mga papeles, ay humingi ako ng tulong sa aking ina. Hindi na siya nagtanong ng anuman. Ang tanging sinabi niya ay, "Gawin mo ang dapat mong gawin, anak." Sapat na ang malaman na naroon siya para sa akin. Habang sa bahay, patuloy ang takbo ng lahat. Ngunit ang pagmamatyag ng aking biyenan ay mas lalong naging halata. Hindi na niya itinago ang kanyang hinala. Isang araw nga ay hinalughog niya ang aking bag pagkapasok ko pa lang sa pinto. "Anong laman yan?" "Mga binili sa palengke po, Pilar." Titingnan ko. Ibinigay ko ito sa kanya. Inisa-isa niya ang lahat, mga gulay, karne, isda, walang kakaiba, ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang mga mata. "Huwag kong malalaman na may itinago ka." Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag at dumiretso ako sa kusina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong ubusin ang aking lakas sa isang walang kwentang pagtatalo. Inihahanda ko ang aking sandali, ang sandali kung saan ang aking mga salita ay hindi na para magpaliwanag, kundi para wakasan ang lahat. Sa mga panahong iyon, nakuha ko na ang resulta ng pagsusuri mula sa laboratorio ng aking abogado. Isang hapon ay nakatanggap ako ng tawag. "Mrs. Elena, mayroon na tayong resulta." Lumaktaw ang tibok ng aking puso. Ano po ang lumabas? Sa mga sample ng tsaang iyon, may mga nakatagong kemikal na hindi angkop para sa mahabang panahon ng pag-inom, lalo na para sa isang babaeng nagnanais na magbuntis. Nanahimik ako. Kahit na may hinala na ako noon pa man, ang marinig ang kumpirmasyon ay nagpalamig sa aking buong katawan. Magagamit po ba itong patunay? Oo, at napakabigat nito. Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. "Salamat po." Pagkababa ng telepono, matagal akong naupo ng walang luha, walang galit, kundi may dalang malinaw na kamalayan lamang. Kamalayan tungkol sa mga taong nakasama ko sa loob ng 3 taon. Kamalayan sa lahat ng aking tiniis. At kamalayan sa katotohanan na hindi na ako babalik kailanman. Nang gabing iyon, habang kumakain kami, muling binuksan ng aking biyenan ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng anak. "Elena, kailan mo ba planong magkaanak?" Ibinaba ko ang kutsara sa ibabaw ng mesa. "Kapag pinahintulutan na po ng tadhana, Pilar." "Anong tadhana ang sinasabi mo? Hindi ka na bata. Kung hindi ka gagawa ng paraan, magsisisi ka sa huli." Nanatiling tahimik si Arnel. Tiningnan ko siya sa gilid ng aking mga mata. Walang reaksyon. Humarap ako sa aking biyenan. "Marahil dahil hindi po ganoon kabuti ang aking kalusugan nitong mga nakaraang araw, Pilar." Kumunot ang kanyang noo. "Kung ganoon ay inumin mo ang mga tsaang ibinibigay ko sa iyo." Tinitigan ko siya sa pagkakataong ito. Hindi umiwas ang aking mga mata sa kanya. "Opo, Pilar, iisipin ko po iyan." Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit alam ko na ang pag-uusap na iyon ay hindi pa tapos, kahit wala rin naman akong balak na pahabain pa ito. Sa mga sumunod na araw, tinapos ko ang pagbili ng kondo, pinirmahan ko ang mga papeles, at inayos ko ang bank transfer. Mas mabilis ang lahat kaysa sa aking inaasahan, na tila naghihintay ang tadhana sa aking bawat hakbang. At sa wakas, dumating ang araw na matagal ko nang inaasamang araw na opisyal na akong naging may-ari ng kondo sa ilalim ng aking pangalan. Hawak ko ang mga papeles sa aking kamay,
Tinititigan ang linya kung saan nakasulat ang aking pangalan. Elena. Isang salita lamang, ngunit para sa akin ay may mas malaking halaga ito kumpara sa lahat ng mayroon ako sa aking buong buhay. Hindi ako pumunta sa bahay ng aking biyenan. Tumayo ako sa harap ng aking bagong kondo, binuksan ang pinto, pumasok, at huminga ng malalim. Walang sigawan, walang mapanghusgang tingin, katahimikan lamang. Tumayo ako doon ng matagal na panahon, at pagkatapos ay ngumiti. Sa wakas, dumating na ang tamang sandali. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ng aking biyenan gaya ng dati. Nagluto ako ng hapunan, naglinis, walang nakakaalam, walang nakakapansin, ngunit sa loob ko ay handa na ang lahat. Tiningnan ko ang aking biyenan, tiningnan ko si Arnel, at itinatanong ko sa aking sarili kung paano sila magre-react kapag lumabas na ang katotohanan. Ngunit hindi ko na kinatakutan ang kanilang sagot dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang passive na bahagi. Ako na ang gumagawa ng unang hakbang. Nang gabing iyon, patuloy ang lahat tulad ng ibang mga araw. Nakaupo ang aking biyenan sa sala habang nanonood ng telebisyon. Nakatitig si Arnel sa kanyang cellphone habang nakayuko. Walang nagtanong kung saan ako galing. Walang nagmalasakit sa ginagawa ko at ang karaniwang kawalan ng malasakit na iyon ang nagbigay sa akin ng kaginhawaan. Alam ko na habang mas kaunti ang pansin na ibinibigay nila sa akin, mas madali para sa akin na gawin ang huling hakbang. Pumunta ako sa kusina para maghanda ng hapunan. Kumikilos ang aking mga kamay sa nakasanayang gawi, ngunit ang aking isip ay ganap na tenang sa sandaling iyon. Bawat detalye, bawat pangungusap na sasabihin ko sa tamang oras, ay maayos na nakasulat sa aking ulo hindi para makipagtalo, kundi para wakasan ang lahat sa malinaw at pinal na paraan. Noong hapon ng linggong iyon, naghanda ako ng espesyal na tanghalian. Nagluto ako ng kare-kare, ang paboritong pagkain ng aking biyenan. Naupo kaming tatlo sa mesa para kumain, hindi dahil gusto ko siyang pasayahin, kundi dahil gusto kong magmukhang normal ang lahat. Para kapag inilabas ko na ang bomba, walang makakapagsabi na kumilos ako dahil sa galit o dahil nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Naupo kaming tatlo sa mesa. May nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga tinidor at kutsara. Kumuha ang aking biyenan ng isang piraso ng karne, dahan-dahang nginuya ito at bahagyang tumango. Pwede na ang luto mo ngayon. Hindi ako sumagot. Patuloy sa pagkain si Arnel habang nakayuko. Lumipas ang ilang sandali. Ibinaba ko ang mga kubyerto sa ibabaw ng mesa. Mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Pareho silang napaangat ng ulo. Kumunot ang noo ng aking biyenan. Ano iyon? Sabihin mo na lang kapag natapos na tayong kumain. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Nakabili ako ng kondo. Parang lumamig ang buong silid. Tumingin ng diretso sa akin si Arnel. Anong sinabi mo? Inulit ko ito ng dahan-dahan. Nakabili ako ng kondo at aalis na ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Biglang inilapag ng aking biyenan ang kanyang plato nang malakas sa ibabaw ng mesa. Anong sinabi mo? Sinabi ko pong aalis na ako. Tumawa siya ng malakas, ngunit ang tawang iyon ay walang halong saya. Kondo? Saan ka naman kumuha ng pera para makabili ng kondo? Hindi ko siya agad sinagot. Tiningnan ko siya ng may pakalmang mukha, at ang pakalmang iyon ang nagpahina sa kanyang pasensya. Sumagot ka! Ginamit mo ba ang pera ng aking anak? Humarap sa akin si Arnel. Elena, anong ibig sabihin nito? Patuloy ko siyang hindi tinitingnan. Hindi ito pera mo, Arnel. Mas lalong tumawa ng malakas ang aking biyenan. Hindi niya pera? Kanino naman galing kung ganoon? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ilang taon kang nakatira ng libre sa bahay na ito, at ngayon ay sasabihin mong nakabili ka ng kondo? Ipinatong ko ng dahan-dahan ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kondo ay nakapangalan sa akin. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya ng isang segundo, at pagkatapos ay tuluyang nagbago ang kanyang tingin. Wala na ang pang-uusig, kundi purong kalkulasyon na lamang. Sa pangalan mo? At ano naman kung sa pera ng aking anak iyon nakuha? Kailangan nating ayusin ang kwenta. Umiling ako. Walang kinalaman si Arnel dito. Tumingin sa akin si Arnel na may boses na nag-aalangan. Ipaliwanag mo sa akin, Elena. Saan galing ang pera? Humarap ako sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakatiyon, pagkatapos ng mahabang panahon, tinitigan ko ang aking asawa ng diretso sa kanyang mga mata, nang walang anumang emosyon.
Hindi mo kailangang malaman. Asawa mo ako, pero hindi ka naman taong marunong rumespeto sa akin. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Sumingit ang aking biyenan habang itinataas ang kanyang boses. Anong sinasabi mo? Napakakapal ng mukha mo para pagsalitaan ng ganyan ng asawa mo? Muli ko siyang tiningnan. Sinasabi ko lamang po ang katotohanan. Hinalughog niya ang mesa gamit ang kanyang kamay. Kung sa tingin mo ay napakagaling mo, lumayas ka. Ngunit tandaan mo ito ng mabuti. Kung gusto mong umalis, umalis kang mag-isa. Dito lang ang aking anak. Nanahimik ako ng isang sandali at dahan-dahang tumango. Sige po, itinaas niya ang kanyang kilay. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kong tatanggapin. Napakaganda. Umalis ka at huwag kang magdadala ng kahit anong gamit mula sa bahay na ito. Ang lahat ay binili gamit ang pera ng aking anak. Tiningnan ko ang paligid ng mesa ang pagkain na ako ang nagluto, ang mga plato na ako ang naghugas, ang bahay kung saan ako tumira sa loob ng 3 taon at ngumiti ako. Hindi ko kailangang magdala ng kahit ano. Sa wakas ay ibinuka ni Arnel ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay may halong takot. Elena, seryoso ka ba? Oo. Aalis ka na lang ng ganoon kadali? Hindi ako aalis ng ganoon kadali. Tiningnan ko siya. Lalayo ako sa lugar na ito. Binitiwan ko ang mga salitang iyon ng napakalumanay, ngunit may sapat na lakas para maintindihan niya. Ngumiti ang aking biyenan ng may pang-uusig. Umalis ka na agad. Hindi rin naman kita pipigilan. Tumango ako. Alam ko po. Pagkatapos ay tumayo ako ng walang pagmamadali, walang kaba, kundi ang katuparan lamang ng pag-alis na matagal ko nang inihanda. Pumunta ako sa aking silid, binuksan ang aparador, at kinuha ang bag na handa na. Sa loob nito ay ang aking mga pinakamahalagang gamit, mga dokumento, kaunting damit, at iba pang mga personal na ari-arian na aking itinago ng maayos. Paglabas ko, nakaupo pa rin doon ang aking biyenan. Malamig ang kanyang tingin, ngunit may ibang bagay sa kanyang mukha. Hindi na siya ganoon katiyak katulad ng dati. Akala mo ba kapag umalis ka rito ay makakayanan mong mabuhay? Huminto ako at tiningnan siya. Hindi ko lang iniisip, Pilar. Alam kong kaya ko. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Tumayo si Arnel. Elena, sandali lang. Hindi ako huminto. Hindi na ako maghihintay pa. Naglakad ako papunta sa pinto. Binuksan ko ito ng hindi lilingon. Ngunit bago tuluyang lumabas, ay binitiwan ko ang huling pangungusap. Ang boses ko ay napakababa ngunit malinaw. Salamat po. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa aking likuran ay narinig ko ang tunog ng isang plato na nalaglag sa sahig. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Alam kong nagsimula ng gumuho ang lahat. Sumara ang pinto. Ang tunog na iyon para sa akin ay parang isang pinal na tuldok. Hindi lamang para sa araw na iyon, kundi para sa aking buong nakaraang buhay. Lumabas ako sa kalsada, sariwa ang hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Umalis ako sa bahay na iyon ng hindi lilingon. Hindi dahil sa kawalan ng lakas ng loob, kundi dahil alam kong kung gagawin ko iyon. Makikita ko muli ang refleksyon ng kung ano ako sa loob ng nakaraang 3 taon. Isang babaeng palaging nakayuko, palaging nagtitiis, palaging naghihintay sa isang bagay na hindi naman darating, at ayaw kong dalhin ang imaheng iyon sa aking bagong buhay. Nang gabing iyon, hindi ako pumunta sa bahay ng aking ina, at hindi rin ako naglakad ng walang patutunguhan. Dumiritso ako sa aking bagong kondo, ang lugar na noong hapon pa lang ay tila hindi ko pa pagmamay-ari, ngunit pamilyar na sa akin. Sa pagbubukas ko ng pinto sa ikalawang pagkakataon, napagtanto ko na ang aking pakiramdam ay naiiba na. Hindi na ito isang pagsubok o eksperimento, ito na ang simula. Inilapag ko ang bag sa sahig, tumayo ako sa gitna ng bakanteng sala at tumingin sa aking paligid. Walang mga kasangkapan, walang boses na naririnig, kundi ang madilim na dilaw na ilaw mula sa mga poste sa kalsada at ang katahimikan na napakakapal na kaya kong marinig ang sarili kong paghinga. Naupo ako sa sahig, sumandal sa dingding, ipinikit ang aking mga mata, at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi ko inisip ang kahit ano, hindi ang aking biyenan, hindi si Arnel, at hindi ang mga nangyari. Huminga lamang ako ng tahimik. Lumipas ang ilang sandali, nanginig ang aking cellphone. Si Arnel. Tinitigan ko ang screen at hindi ko ito sinagot. Huminto ito sa pagtunog.
At pagkatapos ay tumunog muli. Sa pagkakataong ito, ay sumagot ako. Elena, nasaan ka? Nag-aalala ang kanyang boses. Maayos ako. Huwag mong gawin ito. Kailangan nating mag-usap. Nagsalita na ako, ngunit hindi ka pwedeng umalis ng ganoon ng walang paliwanag. Ngumiti ako ng bahagya. Naipaliwanag ko na ang lahat ng napakalinaw. Galit ka ba? Kaya ka ba nagsasalita ng ganyan? Sumagot ako ng may buong katahimikan. Hindi ako galit. Kung ganoon, bakit mo ginagawa ito? Dahil wala na akong anumang dahilan para manatili. Sa kabilang linya ay nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ay sinabi niya ng mababa ang boses, pasensya ka na. Hindi ko agad sinagot. Hindi dahil sa naantig ako, kundi dahil alam kong ang paumanhin na iyon ay dumating ng napakahuli na. Alam kong mali ang ginawa ko sa insurance mo. Ibabalik ko sa iyo. Hindi ko kailangan ng mga pangako. Kung ganoon, ano ang kailangan mo? Tumingin ako sa paligid ng aking kondo, sa aking espasyo. Maghahain ako ng petisyon para sa annulment. Ang pangungusap na iyon ay tuluyang nagpatahimik sa kanya. Marahil ay sa wakas ay naintindihan niya na. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ibinaba ko ang telepono at inilagay ito sa tabi. Nang walang nararamdamang kakaiba, walang sakit o ginhawa, sadyang tapos na ang lahat. Kinaumagahan, nagising ako sa aking bagong bahay. Pumasok ang liwanag ng araw sa bintana. Walang sigawan, walang sermon, walang nakatayo sa likod ng pinto na naguutos sa aking gumising para magluto. Nahiga muna ako ng ilang sandali habang nakatitig sa kisame. At ngumiti, isang napakagaan ng ngiti. Tumayo ako, pumunta sa kusina, at nagsalin ng isang basong tubig hindi para sa kahit kanino, kundi para sa aking sarili lamang. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kong buuin muli ang aking buhay. Inilipat ko ang aking mga gamit at ang mga materyales para sa paggawa ng kandila mula sa maliit na espasyo sa kamuning papunta sa aking bagong kondo. Bumili ako ng mga mahahalagang kasangkapan, hindi masyadong marami, ang mga kailangan lang. Hindi ko kailangan ng bahay na parang nasa magazine, sapat na ang isang lugar na akin talaga. Nagbago rin ang aking negosyo. Hindi ko na kailangang magtago, hindi ko na kailangang tumingin sa oras. Pwede akong magtrabaho sa araw, buksan ang mga bintana, magpatugtog ng musika, at mabuhay na parang isang normal na tao. Nanatiling matatag ang mga order at mas lalo pang ang dumami. Marahil dahil mas marami akong oras o dahil ang aking pakiramdam ay naiiba. Na walang bigat, walang pamumuwersa, kundi purong konsentrasyon at kalayaan lamang. Samantala, sa bahay ng aking mga biyenan, nagsimula nang maging magulo ang lahat. Tumawag pa sa akin si Arnel ng ilang beses. Hindi ko sinagot ang kanyang telepono. Hindi tumawag ang aking biyenan, ngunit alam kong hindi siya mananahimik ng matagal. At tama nga, isang hapon habang nagtatrabaho ako, tumunog ang telepono. Ang pangalan sa screen, Doña Pilar. Tinitigan ko muna ito ng ilang segundo bago sumagot. Opo, ano po iyon? Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati, ngunit nanatili ang bastos na tono na kilalang kilala ko. Nasaan ka? Sa bahay po. Sa anong bahay? Hindi ko siya agad sinagot. At pagkatapos ay sinabi ko, sa bahay ko po. Nanahimik siya ng isang segundo. Napakagaling mo na ngayon sa tingin mo, di ba? Isipin ninyo po ang gusto ninyong isipin, Pilar. Akala mo ba kapag umalis ka ng ganyan ay tapos na ang lahat? Hindi ko kailangang matapos ang kahit ano para sa inyo. Babalaan kita, hindi ito ganoon kadali. Alam ko po, bumalik ka rito. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay ng tenang. Wala po akong dahilan para bumalik. Nagsimulang tumaas ang tono ng kanyang boses. Menahe ka pa rin ng pamilyang ito. Hinayaan kong ang katahimikan ang magsalita para sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya sa mas mababang tono. Seryoso ka ba talaga sa annulment? Opo. Akala mo ba ay makakalusot ka ng ganoon kadali? Nagawa ko na po. Narinig ko ang kanyang mabilis na paghinga. Walang utang na loob. Sa tingin ko ay sapat na ang alam ko tungkol doon. Hindi ko na pinatagal pa. Naghintay lang ako. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ipinagpatuloy ang mga pang-aalipusta. Sinabi lamang niya, magsisisi ka. Sumagot ako ng napakagaan. Hindi po, hindi ako magsisisi. At ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos niyon, naupo muna ako ng ilang sandali sa katahimikan. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil alam kong ang susunod na bahagi ay hindi na magiging labanan ng mga salita, kundi isang tunay na komprontasyon.
Binuksan ko ang drawer, kinuha ang lahat ng dokumento na aking inihanda ang petisyon, ang mga patunay, ang resulta ng laboratorio, ang lahat ay handa na. Tinitigan ko ang mga ito at ibinulong ko sa aking sarili. Oras na. Wala nang pag-atras o pag-aalinlangan, kundi mga hakbang na lamang pasulong. Pagkatapos ng tawag na iyon ng aking biyenan, hindi ko na naramdaman na pinagbabantaan ako. Sa kabilang banda, nakita ko ng malinaw na nagsisimula na siyang mawalan ng kontrol. At kapag ang isang tao na sanay mag-utos, ay biglang nakaramdam na nawawala ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kumikilos siya sa pamamagitan ng mas mahigpit na paghawak, mas malakas na pagsigaw. Ngunit eksaktong doon lumalabas ang kahinaan na palagi nilang itinago. Hindi ko minadali ang paghahain ng petisyon, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil gusto kong maging perpekto ito. Walang butas, walang pagkakamali. Muli kong kinausap ang aking abogado at ipinadala ko ang lahat ng dokumento na mayroon ako mula sa mga audio at video recording, sa mga toxicology test ng tsaa, hanggang sa dokumento kung paano kinuha ni Arnel ang aking insurance nang walang pahintulot ko. Ang pagkikita namin sa pagkakataong ito ay mas mabilis lamang. Tiningnan ng abogado ang mga papel at sinabi, "Maaari mo nang iharap ang petisyon kapag gusto mo." Tumango ako. Ang pagkakataong manalo ay napakataas talaga. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi dahil sa kawalan ng interes, kundi dahil alam ko na ang manalo o matalo sa puntong ito ay hindi na ang aking tanging inaalala. Ang pinakamahalaga ay nagawa kong makatakas. Bagaman gusto kong ang lahat ay magtapos sa malinaw na paraan nang walang iniiwang anumang butas na maaaring maghila sa akin pabalik. Nang maihain ko na ang petisyon, bumalik ako sa bahay at nagpatuloy sa aking trabaho gaya ng dati. Ngunit sa aking puso, nagsimula na ang isang bagong kabanata. Hindi na ito tungkol sa paghahanda, kundi sa pagharap dito. Makalipas ang 2 araw, pumunta si Arnel para hanapin ako. Tumayo siya sa harap ng pinto ng aking kondo. Nang buksan ko ito, bahagya akong nagulat, ngunit hindi ako napaatras. "Pumunta ako rito para hanapin ka, Elena. Pwede ba tayong mag-usap?" Tiningnan ko siya. Ang kanyang hitsura ay iba na. Mukha siyang pagod. At ang kanyang tingin ay hindi na kasing tenang ng dati. "Pasok ka." Binuksan ko ang daan para sa kanya. Pumasok siya at tumingin sa paligid ng kondo. Hindi ito ganoon kalaki o marangya, ngunit napakaayos. Tumayo siyang walang kibo ng isang sandali. "Seryoso ka bang nakabili ka ng kondo?" "Oo." Tiningnan niya ako sa gilid ng kanyang mga mata. "Gamit ang sarili mong pera?" "Oo." Ngumiti siya ng bahagya, ngunit walang bakas ng saya doon. "Hindi ko alam na kaya mo palang gawin ito." "Ako rin. Hindi ko alam." Nanahimik kami ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nakatanggap na ako ng notifikasyon mula sa korte." "Oo." "Seryoso ka ba talaga sa desisyon mo?" "Oo." Nagbuntong hininga siya. "Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng huling pagkakataon?" Tiningnan ko siya ng walang galit, walang sumbat, sadyang dahil wala nang natitira pa. "Ano ang gusto mong ayusin, Arnel?" Nanahimik siya. "Ang ugali ng nanay mo ay hindi na magbabago. Alam ko iyon. At ikaw din ay hindi na magbabago. Iiwan mo ba ako?" "Ano? Hindi ka na magbabago." Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Iniyuko niya ang kanyang ulo. "Binigyan kita ng 3 taon." Sinabi ko ng dahan-dahan. "Sa loob ng 3 taon na iyon, palagi mong pinipiling manahimik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ako umiling. Alam mo pero ayaw mo lang gawin." Naging mabigat ang paligid. Naupo siya sa isang upuan na nakakuyom ang mga kamay. "Nagkamali ako. Alam ko. Ibabalik ko sa iyo ang pera sa insurance mo. Kailangan ko talaga iyon ibalik sa iyo. Hindi ko alam na aabot ang lahat sa ganito." "Alam ko." Itinaas niya ang kanyang tingin. "Alam mo? Matagal ko nang alam." Tinitigan ko siya ng diretso. "Naghihintay lang ako." "Naghihintay sa ano?" "Naghihintay na makita kung pipiliin mo ako." Nawalan siya ng kibo. "Hindi ko na kailangang sagutin mo pa, dahil mayroon na akong sagot." "Umuwi ka na, Arnel. Hindi ako galit sa iyo." Tumayo ako, ngunit hindi na rin kita kailangan pa. Binitiwan ko ang mga salitang iyon nang napakalumanay, ngunit alam kong iyon ang pinakaayaw niyang marinig. Tumayo siya, tiningnan ako, at pagkatapos ay tumalikod. Nang walang sinasabi pa, sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo doon. Walang pagsabog ng emosyon, kundi isang tahimik na pagtatapos lamang. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw,
Nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito ay hindi si Arnel, kundi isang hindi ko kakilala. Kausap ko po ba si Mrs. Elena? Opo. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang lahat. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ako ng tawag. Si Aling Rosa iyon, isang kapitbahay sa gusali ng aking biyenan na madalas kong nakakasabay sa palengke. Elena anak, anong nangyari sa bahay ninyo? Ang kanyang boses ay nagmamadali dahil sa tsismis. Kahapon ay may pumuntang 2 lalaking nakabarong at may dalang mga briefcase mula sa pautangan. Sumisigaw sila sa tapat ng pinto ni Doña Pilar. Hinihingi ang pagbabayad ng napakalaking utang sa harap ng lahat ng kapitbahay. Natigilan ako, ngunit pagkatapos ay naintindihan ko na ang lahat. Bahagyang sumikip ang aking dibdib. Tiningnan ko ang aking biyenan sa aking isip. Manghihingi ka ba ng pera? Iniwas niya ang aking tingin noon. Usapin ko iyon. Magkano po? Nanahimik siya. Sinabi ng administrator ng gusali, halos 3 milyong pesos. Wala akong sinabi. Nanatili lang akong nakatayo doon. Isa pang katotohanan ang lumabas. Tiningnan ko siya at sa kauna-unahang pagkakataon ay naintindihan ko ang lahat. Ang taong tumawag sa akin na palamunin ay ilang taon na palang nabubuhay gamit ang pera ng ibang tao at hindi ito iisang kaso o sa iisang tao lamang. Naging mabigat ang hangin sa opisina ng abogado. Humarap siya sa akin na binababa ang kanyang boses. Huwag mong sasabihin kay Arnel. Tiningnan ko siya. Sa tingin ninyo po ba ay may kinalaman pa ako sa bagay na ito? Hindi siya sumagot. Tumalikod ako at umalis nang walang sinasabi pa. Dahil sa sandaling iyon ay naintindihan ko na ang lahat ay nagdidire-diretso sa pagbagsak dahil sa sarili nitong bigat nang hindi ko kailangang igalaw kahit ang aking daliri. Umalis ako sa opisina ng komunidad nang hindi lilingon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking pakiramdam ay hindi katulad ng noong umalis ako sa bahay ng aking biyenan. Kung noon ay kalayaan, ngayon ay isang malalim na pagkaunawa na parang ang lahat ng nakasakit sa akin, ang nagpahina sa aking tiwala sa sarili, ay kusang lumantad sa aking harap, nang walang kailangang patunayan, nang walang kailangang ipaliwanag ang mga pangyayari na mismo ang nagsasalita. Hindi ako nagulat sa usapin ng utang. Sa loob ko ay may hinala na ako noon pa man. Ang mga panahong mapilit ang aking biyenan sa pera, ang mga sandaling nakikita siyang hindi mapakali ng walang dahilan, at higit sa lahat, nang mangahas si Arnel na nakawin ang aking pera sa insurance, ang lahat ng iyon ay hindi aksidente, sadyang sa sandaling iyon ay wala pa sa akin ang lahat ng piraso para mabuo ang puzzle. Ngayon ay nakikita ko na ito ng may buong linaw. Huminto ako ng isang sandali sa may gate habang nakatitig sa kalsada, ang parehong daan na dati kong nilalakad araw-araw na may mabigat na puso. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi na ako kabilang sa lugar na ito, walang tali, walang sinumang hihila sa akin pabalik. Isa lamang akong tao na dating naroon at ngayon ay nakaalis na. Nanginig ang aking cellphone. Si Arnel na naman. Tinitigan ko muna ang screen ng ilang sandali bago sumagot. Nasaan ka? Mas nag-aalala ang kanyang boses kaysa sa karaniwan. Kakagaling ko lang sa subdivision ninyo. Alam mo na pala. Kalaman ko lang din. Nanahimik siya ng ilang segundo. Hindi ko alam na may ganoong kalaking utang si Mama sa mga loan shark na iyon. Naisip ko na iyan, Arnel. Wala na akong kinalaman sa bagay na ito. Alam ko, bumaba ang tono ng kanyang boses. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko agad sinagot dahil ang tanong na iyon ay hindi para sa akin. Problema mo na iyan, Arnel. Sa sweldo ko ay hindi sapat para mabayaran iyon. Alam ko, kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Nagpakawala ako ng isang magaan na buntong hininga. Sa pagkakataong ito, huwag mo nang itanong sa ibang tao kung ano ang dapat gawin. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Naintindihan ko. Ibinaba ko ang telepono. Hindi dahil sa malamig ako, kundi dahil natuto ako ng isang leksyon. May mga taong kapag patuloy mong tinutulungang lutasin ang kanilang mga problema, hindi sila matututong maging responsable. At hindi na ako ang taong dapat magpasa ng bigat na iyon. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa mga utang ng aking biyenan ay kumalat sa kapitbahayan ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ang mga taong dati nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa palamuning menahe ay mayroon ng bagong tsismis na pinag-uusapan. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang sentro ng pansin. Wala akong kailangang gawin kahit ano. Sapat na ang manahimik.
Ang lahat ay lumalakad sa sarili nitong natural na landas. Isang umaga, habang nagtatrabaho ako, may isang dating customer na pumunta para kumuha ng kanyang order. Tiningnan niya ako ng ilang sandali at sinabi, "Ox ba? Ikaw ba yung dating nakatira sa gusaling iyon, di ba?" Tumango ako. "Opo, noon pa po." Ngumiti siya ng bahagya. Napakaraming tsismis doon ngayon. Hindi ako nagtanong ng anuman. Nagpatuloy siya. Sinasabi nila na may isang taong nabaon sa utang sa mga pautangan at hindi makabayad. Ngumiti ako ng bahagya. "Ah, ganun po ba? Alam mo ba?" Binaba niya ang kanyang boses. Ang babaeng iyon ay walang ginawa kundi magsalita ng masama tungkol sa kanyang menahe. Tinitigan ko siya ng walang binitiwang salita. Natawa siya. "Gulong ng palad talaga, di ba?" Tumango ako. "Opo, hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Ang isang salitang iyon ay sapat na." Noong hapong iyon, bumalik si Arnel. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagpasabi. Tumayo na lamang siya sa harap ng aking pinto. Binuksan ko ito at tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay mas lalong lubog kumpara noong huling pagkikita namin. "Pwede ba akong pumasok?" Tumango ako. Pumasok siya. Hindi na siya tumitingin sa paligid gaya ng noong una. Naupo siya agad. Nakausap ko na si Mama. Hindi ako nagtanong ng anuman. Nagpatuloy siya sa sarili niyang kusa. Inamin na niya ang lahat. Nanatili akong tahimik. Ang utang na iyon ay matagal na pala. Malamang mula pa noong pumanaw si Papa. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam. Natawa siya ng may pait. Nalaman ko lang noong tumawag siyang umiiyak. Wala akong ibinigay na komento. Nagpatuloy siya. Inakala ko na kapag tinulungan ko siya ng isang beses, ay matatapos na ang problema. Alam ko. At lumalabas na hindi pala. Iniyuko niya ang kanyang ulo. "Kinuha ko ang pera mo para ibayad sa bahagi nito. Alam ko, ngunit marami pa ring natitira." "Alam ko rin." Nagkaroon ng katahimikan. Itinaas niya ang kanyang tingin. "Elena, gusto kong magtanong sa iyo ng buong katapatan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa?" Tiningnan ko siya. Ang parehong tanong na iyon ay itinatanong ko rin sa aking sarili noon. "Pakinggan mo ba ako kung sinabi ko?" Nawalan siya ng salita. Sa loob ng 3 taon na iyon, maraming beses akong nagsalita, ngunit hindi mo ako kailanman pinakinggan. Sinabi ko ito ng napakadahan-dahan. O marahil ay ayaw mo lang akong pakinggan. Hindi niya ako sinagot. Iniyuko lang niya ang kanyang tingin. Kasalanan ko. Alam kong hindi na niya ako hihilingin na bumalik. Bahagya akong nagulat nang idagdag niya. "Gusto ko lang sabihin sa iyo na naintindihan ko na ngayon." Tinitigan ko siya sa kauna-unahang pagkakataon. Nakikita ko siyang nagsasalita ng may saysay, tinatanggap ang bigat ng kanyang mga salita. Mula ngayon ay ako na ang lulutas nito sa sarili ko. Tumango ako. "Iyan po ang dapat mong gawin." Tumayo siya, naglakad papunta sa pinto at huminto. "Elena," tiningnan ko siya. "Sana ay maging napakaganda ng buhay mo." "Opo." Hindi ako ngumiti, ngunit hindi rin ako naging malamig. "Ikaw din." Tumango siya at umalis. Sumara ang pinto. Tumayo ako ng isang sandali at pagkatapos ay bumalik sa aking mesa para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Walang klimaks, walang mga luha, kundi papatuloy lamang. Ngunit sa pagkakataong ito ang pagpapatuloy ng isang bagong buhay, isang buhay kung saan hindi na ako ang taong tinatawag nilang palamunin, kundi isang tao na gumagawa ng sarili niyang halaga. Pagkatapos ng pagkikita na iyon, hindi na muling nagpakita si Arnel, hindi tumawag o nagpadala ng mensahe. At sa pagkakataong ito, ang katahimikan na iyon ay hindi nagparamdam sa akin na iniwan ako, kundi naging sapat na espasyo para tuluyang magtapos ang lahat. Wala nang ugnayan, wala nang pangako sa hangin. Ang tanging natitira na lamang ay ang mga nakalipas na at ang mga darating pa, ipinagpatuloy ko ang petisyon para sa annulment. Ang buong proseso ay naging mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Marahil dahil ang mga dokumento ay perpekto o marahil dahil ang kabilang panig ay ayaw na ring pahabain pa ang problema, ngunit alam kong hindi lahat ay tumatanggap ng ganitong wakas, ng madali, lalo na ang aking biyenan. At tama nga, ang unang nag-react ay hindi si Arnel, kundi siya. Isang hapon, habang nagbabalot ako ng mga order, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ito. Nakatayo siya doon, walang pasabi, walang tawag, nakatayo sa tapat ng pinto ng aking kondo. Bahagya akong nagulat, ngunit hindi ako napaatras.
Ano po ang kailangan ninyo, Pilar? Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing daas ng dati, ngunit hindi rin mabait. Isang timpla ng inis at pagkabahala. Hindi mo ba ako papapasukin? Nanahimik ako ng isang segundo at binuksan ko palalo ang pinto. Pasok po kayo, Pilar. Pumasok siya habang tumitingin sa paligid, nang walang sinasabi. Ngunit sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat sulok. Bawat bagay na tila nagpapakita ng pagtatasa, paghahambing, at marahil ay walang nakikitang pwedeng punahin. Naupo siya. Nanatili akong nakatayo sa tapat niya. Hindi ko siya inalukan ng maiinom. Walang galang na pakikipagkapwa. Naghintay lang ako na siya ang unang magsalita. Aba, kaya mo palang mabuhay ng mag-isa. Opo, Pilar. Nakabili ka ng kondo ng mag-isa. Opo, Pilar. Nang walang tulong ng anak ninyo. Opo, Pilar. Ang aking mga sagot ay maikli ngunit matigas. Nanahimik siya ng isang sandali at pagkatapos ay sinabi, nalaman ko na naghain ka ng petisyon. Opo. Seryoso ka ba talaga doon? Opo. Tiningnan niya ako. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na mayabang, kundi mapanuri. Hindi ka ba natatakot? Sapat na po ang takot na naramdaman ko sa buong panahong iyon. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa kanya ng ilang sandali. Nakikita ko ng malinaw na hindi siya sanay na pagsalitaan ng ganyan. Akala mo ba ay madali ang buhay sa labas? Hindi ko po hinahanap ang madali. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Kalayaan. Binitiwan ko ang salitang iyon ng napakagaan, nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo. Tumawa siya ng pilit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito tawa ng pang-uusig, kundi isang tawa ng pagod. Kalayaan. Sulit bang ipagpalit ang lahat para doon? Tiningnan ko siya. Wala akong ipinagpalit. Kung ganoon, ano ang ginawa mo? Binalik ko lang po ang sa akin. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi siya agad sumagot. Marahil ay nag-iisip siya. Marahil ay hindi niya alam kung paano magre-react. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi niya sa mas mababang boses. Alam mo ba? Hindi ko akalain na kaya mong makarating sa ganito. Ako rin po. Noon ay iba ka. Oo, mas masunurin ka noon. Ako pa rin po ang parehong tao. Ang nangyari lang po ay hindi ninyo ako talaga naking noon. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Isang mahabang katahimikan, hindi dahil sa kawalan ng argumento, kundi dahil hindi siya sanay na sinasalungat sa ganoong paraan. Pagkatapos ay tumayo siya, lumakad ng ilang hakbang sa kondo, tumingin sa paligid at muling humarap sa akin. Seryoso ka bang ayaw mo nang bumalik? Opo. Kahit na sinabi ni Arnel na magbabago siya, hindi mo na kailangan? Opo, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Naisip ko ito ng isang segundo at sinabi, marahil noon ay mayroon, ngayon ay wala na. Tinitigan niya ako ng matagal na parang naghahanap ng bakas ng pag-aalinlangan, ngunit wala siyang nakita dahil wala naman talaga. Talagang nagbago ka na ng malaki. Opo, Pilar, ngunit huwag ninyong isiping kayo ang nanalo. Hindi ako nag-react. Napakalayo pa ng buhay. Makikita mo rin sa susunod, kapag naintindihan mo na. Naiintindihan ko na po ngayon. Wala na siyang sinabi pa. Lumakad siya papunta sa pinto. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya sinamahan. Pinanood ko lang siyang umalis. Nang sumara ang pinto, hindi ako nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa at hindi rin ako naging magaan. Naramdaman ko lang na nakatapos ako ng isa pang hakbang. Nang gabing iyon, naupo akong mag-isa. Hindi nagtatrabaho. Hindi tumitingin sa cellphone, kundi nakatitig lamang sa bakante ng silid. Naalala ko ang mga unang araw, ang mga katahimikan, ang mga panahong itinatanong ko sa aking sarili kung ako ba ang may kasalanan. At pagkatapos ay naintindihan ko na, hindi. Sadyang nasa maling lugar lang ako at ngayon ay nakaalis na ako. Iyon lang, ngunit sapat na para baguhin ang aking buong buhay. Pagkatapos ng pag-alis ng aking biyenan noong araw na iyon, hindi na ako nakatanggap ng anumang tawag mula sa kanya. Hindi dahil sa maayos na ang lahat, kundi dahil alam ko na may mga taong kapag hindi na kayang kontrolin ang sitwasyon ay pinipiling lumayo ng tahimik. Hindi dahil sa pagtanggap, kundi dahil wala na silang magagawa pa. At ang katahimikan na iyon ang pinakamalinaw na patunay na ang lahat ay nagbago na habang buhay. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ko ang aking buong pansin sa aking trabaho. Hindi na ako nagagambala ng mga lumang kwento at hindi ko na kailangang maging alerto sa bawat kilos o salita. At nang lumaya ang aking isip,
napagtanto ko kung gaano katagal ko palang pinipigilan ang aking sarili. Sa napakaikling panahon, ang lahat ay lumago ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Dumami ang mga order, bumalik ang mga customer para bumili muli, at mayroon pa ngang mga nagrekomenda ng aking mga kandila sa kanilang mga kakilala. Hindi na ako nag-iisang nagtatrabaho. Kumuha ako ng isang katulong noong una para lamang tumulong sa pagbabalot ng mga kahon, ngunit unti-unting lumaki ang dami ng trabaho. Kinailangan kong iayos muli ang espasyo, bumili ng mga bagong estante at mas maraming materyales. At ang aking maliit na kondo ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging simpleng tirahan papunta sa pagiging isang tunay na gawaan. May mga umagang tumatayo ako sa gitna ng sala habang pinagmamasdan ang mga bunton ng mga kahon na maayos na nakaayos, habang nilalanghap ang mabangong amoy na nakapaligid sa lahat, habang ang liwanag ng araw ay pumapasok sa malaking bintana. Naiisip ko na kung noong araw na iyon ay hindi ko ginawa ang hakbang, hindi ko kailanman malalaman kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit ang buhay ay hindi lamang binubuo ng mga magagandang bagay. Ano ang nangyayari sa aking likod? Hindi ko ito direktang nakikita, ngunit nakakarating sa akin ang mga balita mula sa mga kakilala, mga kwentong narinig sa paligid, at mula kay Arnel mismo. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, tumunog ang cellphone. Si Arnel. Tinitigan ko ito ng isang sandali at sinagot, "Opo, Arnel. Ano ang nangyari?" Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi nakabado o nag-aalinlangan, kundi pagod na pagod. "May gusto lang akong sabihin sa'yo. Nalaman ko na na-foreclose na ang bahay ninyo." Nanahimik ako, kahit na naiisip ko na ito noon pa man. Ang marinig ito mula sa kanyang bibig ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Hindi ito awa o galit. Ito ay purong bunga ng kanilang mga ginawa. "Kailan po nangyari?" "Noong nakaraang linggo." "Naintindihan ko, Arnel. Sinubukan mo namang maghanap ng paraan." "Oo, pero hindi sapat." "Alam ko." Huminto siya at nagpatuloy. "At ang nanay mo, saan pumunta?" "Sa isang maliit na apartment na inuupahan." Ayaw ko nang magtanong pa ng iba. Hindi dahil sa kawalan ng empatiya, kundi dahil ang lahat ay nakarating na sa puntong wala ng pag-atras. "Elena." Binitiwan niya ang aking pangalan. "Narinig kita." "Nagsisi ka ba kahit kailan?" Hindi ako agad sumagot. Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng mesa habang nakatingin sa bintana. Pumapasok ang malambot na liwanag ng hapon. Pagkatapos ay sinabi ko, "Hindi po." Isang salita lamang, ngunit iyon ang sagot na alam ko na matagal na. Naintindihan ko. Lumabo ang kanyang boses. "Hindi rin kita sinisisi." Alam ko, sinabi ko ito ng napakalumanay, walang sumbat, walang panguusig, katulad ng isang simpleng katotohanan. Wala na siyang sinabi pa. Nanatili kaming tahimik. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi niya, "Pipirmahan ko na ang mga papeles. Alam ko, sana ay maging maayos ang buhay mo. Ikaw din." Ibinaba ko ang telepono, walang pagsabog ng emosyon o mga luha. Ito ang pagtatapos ng isang kwento na dahan-dahang nagsasara ng kanyang mga kabanata sa mga sumunod na araw. Naging mabilis ang proseso. Walang pagtatalo o pagkaantala, marahil dahil pareho kaming malinaw sa aming desisyon. Wala nang dapat isalba o dapat pag-usapan pa. At nang pirmahan ko ang hatol ng annulment at hawakan ito sa aking mga kamay, nakikita ang aking pangalan na nakasulat doon. Sa pagkakataong ito ay hindi ako umiyak. Hindi dahil hindi ako nasaktan kailanman, kundi dahil ang yugtong iyon ay nalagpasan ko na. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang magpatuloy sa pamumuhay. Isang umaga, gumising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil gusto ko lang. Binuksan ko ang bintana. Sariwa ang hangin at bahagya ang liwanag. Tumayo ako doon habang humihinga ng malalim, pagkatapos ay humarap ako at nagpasindi ng isang kandila. Ang bango ay kumalat ng mainit at comforting, katulad ng nararamdaman ko sa sandaling iyon. Walang bigat sa aking mga balikat, walang pait, kundi kapayapaan lamang. Naupo ako para tingnan ang maliit na apoy, at naalala ko ang lumang salitang palamunin. Ngumiti ako hindi dahil sa nakalimutan ko na ito, kundi dahil nasa ibabaw na ako nito. At ang nagbigay sa akin ng higit na kaginhawaan ay hindi ang pag-alis ko, kundi ang malaman na hindi ko na pinaniniwalaan ang mga salitang iyon. Hindi ako ang taong nabubuhay sa pawis ng iba. Kaya ko nang mag-isa gamit ang aking sariling lakas.
1 taon na ang lumipas mula nang umalis ako sa bahay na iyon. Hindi sapat ang panahong iyon para burahin ang lahat ng alaala, ngunit sapat na para lumingon sa likod mula sa ibang perspektibo. Wala na ang galit ng nakaraan, hindi na nararamdaman na biktima ako, kundi bilang isang tao na dumaan sa napakahirap na landas at nananatiling nakatayo pa rin. Ang aking buhay ngayon ay hindi perpekto. Mayroon pa ring mga araw na nakakapagod, mayroon pa ring mga sandali ng stress, ngunit ang lahat ng iyon ay galing sa aking trabaho, sa aking sariling desisyon, hindi mula sa obligasyon na tiisin ang pagtrato ng ibang tao. At ang pagkakaiba na iyon ang lahat-lahat para sa akin. Ang aking negosyo ng kandila ay mas matatag na, hindi na ako nag-iisang nagtatrabaho. Mayroon akong 2 katulong, ang isa ay nag-aayos ng pagbabalot, at ang isa naman ay tumutulong sa akin sa produksyon. Bawat beses na nakikita ko silang nagtatrabaho sa maliit at mainit na espasyong ito, naalala ko ang aking mga unang araw, kung kailan kailangan kong gawin ang lahat ng palihim. May takot na baka ako matuklasan, may takot na baka ipagbawal ito sa akin, at ang mga alaalang iyon ang nagpahalaga, palalo sa kung ano ang mayroon ako ngayon. May mga hapon na nauupo akong mag-isa, habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na pumapasok sa malaking bintana na may amoy ng wax sa paligid, at napagtatanto ko na ang kaligayahan ay hindi isang marangyang bagay, kundi ang pagiging simple ng pamumuhay, nang hindi kailangang humingi ng pahintulot sa kahit kanino. Madalas akong bisitahin ng aking ina. Hindi na siya nag-aalala katulad ng dati. Hindi na siya nagtatanong sa akin nang may nangangatog na boses kung maayos ako. Nauupo lang siya kasama ko para uminom ng kape, pinapanood akong magtrabaho at ngumingiti. Isang beses ay sinabi niya sa akin, "Ang makita ka ng ganyan ngayon ay nagbibigay sa akin ng malaking kapayapaan." Hindi ko siya agad sinagot. Ibinalik ko lang ang kanyang ngiti. Alam kong hindi ibig sabihin niyon na huminto na siya sa pag-aalala, kundi nakikita niya na sapat na akong malakas para alagaan ang aking sarili. Para kay Arnel, hindi ko na siya muling nakita pagkatapos pirmahan ng annulment, hindi dahil sa iniiwasan ko siya, kundi dahil hindi na kailangan. Ang dapat pag-usapan ay napag-usapan na, at ang dapat tapusin ay natapos na. Paminsan-minsan ay nakakabalita ako mula sa mga kakilala. Patuloy pa rin siyang nakatira kasama ang kanyang ina. Lumipat sila sa isang maliit na apartment na inuupahan sa labas ng lungsod, sa isang simpleng barangay. Hindi madali ang buhay para sa kanila. Laging kulang ang pera, patuloy ang stress, ngunit wala na akong nararamdaman kapag naririnig ko iyon. Hindi dahil sa kawalan ng empatiya, kundi dahil nailagay ko na ang mga bagay sa kanilang tamang lugar. Ang buhay na iyon ay hindi ko nabuhay. At ang aking biyenan, ang taong tumawag sa akin na palamunin, ang tumatayo sa gitna ng sala habang bumibitiw ng mga salitang humahadlang sa akin para iangat ang aking ulo. Ngayon ay nakatira na siya sa mas maliit na espasyo. Natapos na ang kanyang mga pagtitipon kasama ang mga kapitbahay sa gate. Natapos na ang mga papuri. Natapos na ang pagkakaroon ng isang taong nakikinig sa kanyang mga reklamo tungkol sa kawalang silbi ng kanyang menahe. Ang mga dating naniniwala sa kanya ay alam na ang katotohanan ngayon. Ang dating itinago niya ay lumantad na. Wala akong kailangang gawin o sabihin kahit ano. Ang mabuhay ng maayos ang aking naging pinakamagandang sagot. Isang beses ay napadaan ako sa isang palengke malapit sa kung saan sila nakatira ngayon. Hindi ko alam na nandoon siya hanggang sa makita ko siya. Nakatayo siya sa tapat ng isang pwesto, nakikipagtawaran sa presyo ng isda sa tindero. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo, nang hindi lumalapit, nang hindi tinatawag. Mas payat siya, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang tingin ay nawala na ang katigasan na iyon. Isa na lamang siyang matandang babae na sumusubok na mabuhay. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan o awa, nakaramdam ako ng purong kawalan ng pakialam, isang napakagandang pakiramdam. Katulad ng panonood ng isang lumang pelikula na dati ay nagpaiyak at nagpasakit sa iyo, ngunit ngayon, kapag pinanood mo ito, sadyang nauunawaan mo na lamang ito. Tumalikod ako at umalis upang hindi niya ako makita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi na kailangan. Ang nakaraan ay nananatili sa likod, hindi kailangang bitbitin pa. Nang gabing iyon, pagkarating ko sa bahay, isinara ko ang pinto, nagpasindi ako ng isang kandila, at naupo para tingnan ang maliit na apoy. Naalala ko ang mga salitang ginamit niya, para hiyain ako, palamunin. Noong panahong iyon ay naniwala ako rito. Naisip ko pa nga na totoo ito. Nahiya ako,
at lumayo sa iba. Ngunit ngayon, kapag tiningnan ko ito ng may perspektibo, naintindihan ko na ang mga salitang iyon ay hindi naglalarawan sa akin. Naglalarawan ito sa kanyang paraan ng pagtingin sa mundo at sa kanyang sarili. Hindi ko kailangang patunayan kung sino ako. Kailangan ko lang mabuhay at mabuhay ng maayos. Marahil para sa ibang tao, ang kwento ko ay isang ordinaryong bagay lamang, isang annulment, isang babaeng lumipat ng bahay, ngunit para sa akin, ito ay ang paglalakbay mula sa hindi pangangahas na magtaas ng boses hanggang sa pagkakaroon ng lakas ng loob na umalis. Mula sa paniniwala sa sinasabi ng iba tungkol sa akin, hanggang sa paniniwala sa aking sarili. At kung mayroon mang nakikinig sa kwentong ito ngayon, na nasa parehong sitwasyon kung saan ako naroon noon, isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi mo kailangang maging malakas mula sa simula. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang magsimula. Magsimula sa isang isip, sa isang kilos, gaano man ito kaliit, at paisa-isang hakbang ay makakalabas ka rin. Hindi madali, ngunit kung nagawa ko ito, kaya mo rin itong gawin. Ang kwento ni Elena ay ang refleksyon ng isang paglalakbay para sa personal na kalayaan. Ang pinakamahalaga rito ay hindi ang kanyang tagumpay na makatakas sa isang toxic na paligid o ang paghihiganti, kundi ang kanyang paraan para muling makuha ang kapangyarihan sa kanyang sariling buhay. Isang konsepto na parang simple pakinggan, ngunit napakahirap isagawa kapag ikaw ay nakalubog sa isang kapaligiran na unti-unting sumisira sa iyong tiwala sa sarili araw-araw. Mayroong isang katotohanan na madalas nating tinatanggihan na tanggapin. Hindi lahat ay sapat na malakas para umalis sa unang pagkakataon pa lang. Ganoon din ang nangyari kay Elena. Nagtiis siya, bumagsak, at nag-alinlangan sa kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang mga sandaling iyon ang mismong humubog sa pundasyon upang maunawaan niya kung ano ang kanyang lugar, ano ang kanyang kailangan, at ano ang dapat niyang gawin. Kaya kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon ngayon, huwag mong parusahan ang iyong sarili o magmadaling tawagin ang sarili mo na mahina. Kung minsan, ang pagtitiis ay hindi isang pagkatalo, kundi isang yugto upang maipon ang enerhiya na kailangan upang makalaya sa tamang sandali. Tungkol naman sa karakter ni Arnel, siya ang malinaw na halimbawa kung paano ang walang ginagawa ay isa na mismong napakalaking pagkakamali. Sa mga ganitong uri ng relasyon, ang katahimikan at ang pag-iwas sa mga responsibilidad ay madalas na mas masakit pa kaysa sa mga mismong pang-aalipusta. Kung ikaw ay nasa posisyon ni Arnel, tandaan mo na ang hindi pumili ay isa na ring pagpili. At madalas ito ang pinakamalalang pagpili sa lahat. At tungkol kay Doña Pilar, ang kanyang kwento ay hindi lamang isang leksyon kung paano tratuhin ang iba, kundi isang babala rin tungkol sa panganib ng pamumuhay sa mga panlabas na imahe lamang. Maaari mong kontrolin ang kwento sa maikling panahon, ngunit ang katotohanan ay hindi maitatago habang buhay. Kapag tinatrato mo ng masama ang iba, hindi mo lang sila sinasaktan, kundi dahan-dahan mo ring sinisira ang sarili mong buhay. At sa wakas, tungkol kay Elena, kung mayroon mang bagay na maaaring maging konklusyon, ito ay ang hindi ka lang naging matapang dahil umalis ka, kundi dahil hindi mo hinayaan na ang pait ang mamuno sa iyong puso pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pinili mong mabuhay ng mas mabuti sa halip na maghiganti. At iyon, nang walang pag-aalinlangan, ang pinakapinal na tagumpay. Kung binabasa mo ito at nararamdaman mong ikaw ito, tandaan mo na walang sino man ang may karapatang magbigay ng kahulugan kung sino ka, maliban sa iyong sarili. Huwag mong hahayaan na ang mga salita ng iba ang maging katotohanan mo.